Ayan po guys, dito po sa Taguig, sa C6 Road Taguig, may nagawi po ako at tiningnan ko kung ano na ba ang development. As of now, yan po ang makikita natin. Puro tambak pa rin at nilalagyan nila ng tambak na lupa, extension sa C6. Hindi naman extension, kumbaga sa gilid tinatambakan nila. Yan, nagkakaroon na infrastruktura po, mga construction, tinatambakan nila. Baka malay natin pagdating ng araw, pag nagawa tong C6 na to, ay magkakaroon ng establishment. Maaaring pasyalan na naman ng tao dahil puro tambak ng lupa. Laki po ng pinagkaiba simula noon. Nandyan po, grabe oh. Ayan po, naglalakad na po ako niyan na dito po sa C6 ay nagawi po ako. Medyo sa vlog kong ito ito naman po ang hina-highlights ko sa Taguig. Medyo na iba po ng sa hindi naman pamumulitika sa politika. Ayan po, may mga natitira pa namang mga puno, pero balang araw wala na rin yan. Puro partial po ang mga nangyayaring pagtambak. Hindi po talaga siya sunod-sunod o hindi rin dire-diretso. Kaya po, malawak-lawak po ang tinatambak. Napaka siguro ito ang magandang magagawa sa C6 ng pinakagilid ng mga Laguna Bay. Ito siguro magiging magandang spot ng mga tao balang araw. At po medyo madamo-damo pa ay mga tubig-tubig. Yan, yung mga ganyan. Puros mga lupa rin na tinatambak pero hindi magkakasunod, hindi magkakaduktong. Merong mga parte ng lugar na merong pang natitirang tubig. Ayan po. Sa nilakad-lakad ko, sa haba ng nilakad ko, marami-rami na rin talaga natatambakan. Balang araw po ay mapapaganda na ang C6 Road Taguig, na sana'y balang araw ito ang magiging karugtong ng Sukat, Alabang, kasi sa Alabang meron ding Laguna Bay dyan. San Pedro, sana maging karugtong ng San Pedro, sana ay maging karugtong ng Binyan. Tapos ang pinakamalayo ay Laguna, sa Calamba, Laguna. Yan, Los Baños, sana maging karugtong din yan. Sa ating pong natatandaan meron pong sa Laguna na merong Ayala Bypass na sa pagkakaalam ko o sa balita ko, nakakibalita ako na may karugtong to na C6 na to na ipagpapatuloy balang araw. Pero sayang naman po, ang tagal pa. Napakatagal pa bago makita na ang development ng C6. Maaari talagang C6 Road pa rin talaga siya na puro sa mga gilid na ng Laguna Bay. Puro mga karugtong na lahat yun. mapapabilis ang biyahe,
galing Laguna, mapupunta ng Taguig. Especially sa Rizal. Madali ng access sa Rizal galing Taguig. Dahil ito talagang C6 na to ay simula Bikutan hanggang yan sa ilog papuntang Rizal. Yan po yung mga construction. Ito parang may tatayuang rito. Hindi ko alam kung station ito. Kaya may mga namamangka pa yan. Pero yan, yung talagang ito yung isang lugar na lang ang nila. Kung makikita natin maraming bangka, isang lugar na lang ang pinagdadausan nila. Parang pinakadaungan. Yan. Isa na lang. Kasi gawa ng ito, puro tambak-tambak na ang mga lupa. Medyo makulimlim po dyan. Noong nag-video, ayan. May flood control po na ilalagay. Siyempre, kailangan din ng flood control dyan. Dahil yung mga katabing nasa dito sa signal ay may flood control. Dapat may flood control na rin dyan. Ongoing flood control po. C6 Road Taguig. Diyan po, banda dyan, taniman ng mga kangkong. Yan o. At may taniman, may mga palaisdaan dati. Ito, sa bandang na to, malapit-lapit sa Bikutan. Yan po. Malawak-lawak na rin po yan. Ayan, tatambakan pa lang. Medyo malaki-laki pa ang tatambakang lupa dyan sa C6. Sa ngayon po, nag-vlog po ako dahil dito nagawi po ako ng C6. Yan po ang nadatnan ko sa C6. Ayan po ang itsura ngayon ng C6. Puro construction na may puro tambak ng mga lupa. At ito po, nandito po ako sa bandang inispaltuhan na. Yan. Diyan sa bandang yan, marami na po ang nagja-jogging. Diyan po, nangampanya si Mayor Lani Cayetano nung bandang pinakahuling eleksyon, kumbaga huling pangangampanya. Dito po naganap, ayan yung malaking stage na yan. Makikita po natin sa malayo na yun, ang laki ng stage. Diyan po, siguro, yung dati hindi pa espalto yan eh. Siguro, kaya inispaltuhan noon dahil diyan mga kampanya na si Mayor Lani Cayetano ang pinakauling pangampanya niya. Mga Sabado noon, ang lawak po niyan. Grabe. Talagang magandang pagdausan ng pangangampanya dyan. O kaya yung tipong may concert, ang lawak po nito. Siguro, pag natambakan pa yung pinaka dulo-dulo sa signal, pag malawak na siguro, hindi lang ganyan ang magiging tsura na pang concert na lugar, kundi pang establishment, maaaring may kainan, puro mga pang negosyo ang itatayo dyan sa gilid ng C6. Yan po yung stage na napakalawak po. Diyan po nangampanya si Mayor Lani Cayetano, bandang huli na po. Ayan po. Yung dating Christmas tree. Kinoberan nila. Gumilid ako dyan. Malapit sa Laguna Bay. Pinuntahan ko yan. Yan lugar na yan. Pinuntahan. Sa gilid. Ayan.
Ayan na yung tubig. Ayan na po yung Laguna Bay. Medyo malawak-lawak na rin po yung lupang tambak nila. Yung mga ibang lupa na yan, nagkaroon na ng boundary. Ayan po, yan. Mala Christmas tree kahon. At dyan sa lugar na yan, marami pang pala, taniman ng mga kangkong, palaisdaan, nandiyan pa rin po. Ayan, malawak na rin ang tubig dyan. Hindi kagaya na daanan natin yung mga tubig doon ang bababaw na. Yan, medyo malalim-lalim na yan. Gawa ng yung lugar na yan, pinakauling tambak, pinaka-bounding tambak ng mga lupa. Kaya marami pong nagja-jogging dyan. Marami. Yan po. Kinukuhaan ko po sila nakatalikod para hindi makita yung mukha nila. Yan, grabe po. Lawak. Halos dyan na po nagja-jogging yung mga tao. Dati nung wala to, ang mga tao umaabot sa signal, nagja-jogging. Tapos babalik papuntang Bikutan, pabalik-balik lang. Pero ngayon dito na sila nagja-jogging. Yan po. Umiiksi na lang ang yung agwat ng pagja-jogging nila kasi umiikot-ikot lang sa isang lugar eh. Hindi kagaya noon, simula Bikutan hanggang Signal na marami nagja-jogging noon. Ngayon nandito na naiipon ng mga nagja-jogging. Diyan po, yan pang lugar na yan ang lawak ng pagkukonsertan. Maganda mag-concert dito yung mga artista, yung mga singer. Madedevelop pa po to, itong lugar na to. Itong pinagkukonsertan na to. Sigurado ako marami pang pagagandahin. Kumbaga, sa palibot ng concert niyan, sa palibot ng C6, hanggang sa pag natambakan yung iba ron, pagagandahin ng mayor ang lugar na yun na sa gilid ng C6. Ayan po, pinupuntahan ko yung pinaispatan ko yung bawat lugar. Inikot ko yan, malawak din, kumbaga yung pinagjajagingan na yan, ang lawak din. Parang oval ang dating. Yan po ang stage, sa likod ng stage. Pinuntahan ko po ang likod ng stage. Yan po. Minsan, kabilaan ng minsan may ang audience na dyan sa kabila. Minsan ang audience na dito sa likod. Depende kung ito maliit-liit lang yan. Maliit lang ang panooran ng audience dyan. Pag dyan napunta sa mga damuhan. Pero yung kabila, yung pinagjajagingan yun, malaki-laking malawak na pagdadausan yun. Para sa mga lugar, para sa audience. Yan po, nasa bandang lugar ako ng likod. Pero pwede rin pagdausan ng audience dyan. Yan, grabe, yung ganda. Pinuntahan ko po ang likod niyan. Ayan po, pinasok ko na yung ito tinatawag na, ayan, TLC Park. Yung likod ng, ito yung likod ng ng stage. Malawak pa po, yan, yung mga lugar na yan. May pasyalan po pala sa C6 Road Taguig. Pero matagal na po to. Ngayon ko lang napuntahan, ngayon ko lang napasok ang loob. Yan. Araw na linggo. Pero nagtataka ako, walang maraming tao. Konti lang ang nagpunta sa lugar na yan. Pero bukas siya. Pero pag araw ng mga holiday, pag-aya ng
Pasko, bagong taon, bispiras ng bagong taon, marami po diyang nagpupunta. At siguro dito nagdadaos ng ng fireworks every bispiras ng bagong taon. Kaya maraming tao rito pag bispiras ng bagong taon, bispiras ng Pasko. Pero pag Pasko, marami rin tao rito. Dito na namamasyal. Hindi na sila nagkapapakalayo, hindi na lumalayo. May mga halaman, alagang-alaga ng Taguig City. Yung mga halaman po rito, alagang-alaga ng mga empleyado ng Taguig. Yan po. Pumasok pa po ako sa loob. Ayan po ang nakita natin. Makikita natin pa. Ang gaganda po ng mga halaman. Ayan po. Ayan. Alagang-alaga po yung mga halaman. Ang gaganda. Ayan na, yung bandang likod na yan nung pinuntahan ko. Nakapasok na kasi tayo sa loob. Niligid ko muna yung bawat kilid ng mga halaman. Kilid-kilid po muna ang pagkapasok ko dyan. Hindi po muna ako pumunta sa gitna. Gawa ng magaganda pa yung mga gilid. Mga halaman, yan, may mga photoshoot. Background. Yan, pinasok ko pa sa gilid. Pinuntahan ko pa yung pinakagilid. Actually po kasi ngayon lang ako nakapasok dito. Pero matagal ko na ito nakikita. Dahil sa nagja-jogging ako rito. Pero ngayon ko lang nakapasok. Kaya sinamantala ko na po yung pagkakataon na videoan ko na itong lugar na to. Ito, palaruan ng mga chess. Dito yata nagaganap ang championship sa chess. Tingnan nyo, may mga Ayan may mga chess table. Tapos may mga audience. Buwan ng mga audience. Ayan, kinuhaan ko ng video. Malayuan yung mga ibang mga box na mga colorful ang mga box. Puro pangbata talaga, ang ganda. Pero hindi lang pwede talaga siya sa mga ride. Wala siyang ride dito. Kagaya na magbisikleta, bawal pumasok ang bisikleta rito. Ayan po, palabas na rin po ako niyan. Pero parang pinunan ko muna yung papunta pa ako dito sa dulo. Ayan. Pinuntahan ko pa yung dulo. At kinuhaan ko ng video yung malapit sa ilog. Pero hindi ko pa nababalitaan kung binabaha rito sa lugar na to. Dahil malapit nga sa Laguna Bay. Paano kaya kung tumaas yung ilog, tumaas tong Laguna Bay? Pero mukhang hindi kasi gawa ng flood control dito maayos naman at gumagana. Malamang mataas-taas din lugar na to, kaya lang di natin masabi. Mabalang araw, abutin ng tubig tong lugar na to. Yan, may mga itlog. May mga artificial. Parang artificial na mga mga halaman. Ayan, naglakad-lakad na po ako at pumunta na po ako sa gilid-gilid uli. Tinignan ko ulit yung mga ibang halaman. Ayan, mga itlog-itlog. Mga artificial na mga halaman.
Ano to LED siya. Pagka sa gabi, maliwanag yan. Ilaw na LED ang mga yan. Para magmukhang fantasy ang lugar na to. Maliwanag pag sa gabi. Kaya marami pa rin namamasyal kahit gabi na. Gawa na yung mga ilaw-ilaw na yan. Mas maganda, mas makulay pag gabi. Kaya siguro colorful yung bawat box na nilalagay nila dyan. Siguro itong mga yung mga box na yan, may mga ilaw-ilaw yan eh. Malamang pag sa gabi maliwanag yung mga. Kaya siguro hindi nagsisipuntahan sa hapon tong mga tao dahil sa gabi nila gustong makita itong lugar na to. Dahil talagang colorful at masyadong maliwanag ang lugar na to pag sa gabi. Ayan, pang bata talaga. Masarap po dito ipasyal ang mga bata. Lalo na yung mga maliliit na paslit. Bagay na bagay po dito idalhin ng mga bata. Bagay, sa ngayon lang ako napunta. Kaya siguro yung mga tao ay kukunti na lang nagpupunta kasi napuntahan na nga nila. Kaya mapapansin nyo, hindi matao. Hindi siya maraming bata. Gawa ng napuntahan na rin nila. Sana sa lugar ng Manila, di pa ako nakakapunta ulit sa Maynila. Ito, Taguig to. Sana sa Maynila magkaroon din ng ganito, no? Total, si Isko Moreno ang mayor doon. Baka magkaroon na rin ng magagandang lugar. Pagagandahin niya, malamang. Inumpisahan niya na. Ilang araw na siyang mayor doon. Inumpisahan niya na yung pagtibag-tibag ng mga kalat sa daan. Sinisimulan niya na rin kung ano yung gibain na nakaharang sa daan. Pero hindi naman siya yung tipong mayor na inire-raid niya tapos gigibayin. Hindi. Nagpapaalam siya sa mga bahay-bahay. Pinapaalam niya na ganito, ganyan, na wag kukunin namin to. Sabi ni Isko Moreno, kukunin niya raw nila yan dahil daanan nga naman. Kasi karamihan sa mga lugar doon sa Maynila, sinakop na nila yung daan, yung bangketa. Ang problema, habang kinukuha na nila ang bangketa, may mga matitigas na ulo naman na nalalaban, nagre-reklamo. Pagmamayari ng gobyerno ang bangketa, o let's say sabihin na natin, pagmamayari ng tao ang bangketa, daan, right of way ng mga tao yan. Pero yung mga sasakyan, para makasigurado at malinis, hindi masasagasaan ng mga tao, kailangan sa bangketa na dumaan. Yun ang gustong mangyari ni Mayor Isko Moreno. Kaya congratulate ko nga pala yung mga taga Manila at nanalo na naman ang pinakamagaling na mayor sa Maynila. Ang pagbabalik ni Isko Moreno, yan po, pagagandahin niya na naman ang mga lugar dyan sa Manila. Dito sa Taguig, okay na yung mayor natin. Diyan si Lani Cayetano, tuloy-tuloy lang pagpapaganda ng lugar sa Taguig. Lalo pang dumadami ang mga barangay hall, marami nang nadadagdagan na barangay hall. Kaya lang, yung mga court hindi pa natatapos. Kino-convert nila yung court sa taas, nilalagay nila sa taas. Pero siguro kailangan pa ng pondo para maayos at matapos na.
May maraming maglalaro mga bata. Hindi naman sa naglalaro. Itong mga, ano lang. Siguro sila lang naglalaro. Kinuhaan ko na yung mga gilid-gilid na itong lugar na to. Yung mga halaman. Hindi ko nalapitan ng gusto kung artificial to o totoong halaman. Basta ang bilis ng pag-video ko. Spot lang ang ginawa ko. Ayan po. Magaganda naman yung mga dekorasyon. Talagang magaganda. Artificial yung yung damuhan. Nadaapakan ng mga bata. Ayan, artificial. At gumilid pa ako, gumawi pa ako sa bandang gilid-gilid. Tininan ko etong mga lugar na to. Napuntahan ko na rin. Nilakad ko pa ang banda roon sa gilid-gilid. Iikutin ko pa dyan, iniikot ko pa. Kumbaga, marami talagang mapapasyalan ng mga bata dyan sa loob. Ito, sa bandang gitna pa rin to. Pinuntahan ko rin sa gitna yan, banda. Ayan po, sa bandang gilid na yan. Pero inisa-isa ko pa rin ang mga nakasulat. Kung ano nga bang nakalagay. Ayan po yung mga mensahe galing mga Biblia. Ayan. Tinutukan ko ng camera. Bawat isa. At lakad. Umano na rin ako. Pinuntahan ko pa rin yan gilid na yan. Yung bandang gilid at malapit na sa kalsada. Yun, ito yung arko na nakasara. Ayan po. Ayan. Ayan yung bandang dulo pa. Hindi ko na napuntahan. At bumalik na po ako. Ayan, pauwi na rin ako niya pabalik. Ayan. Ayan po, sa gilid uli yan. Ayan, bandang yan. Diyan na ako dumaan. Ayan ang inispatan ko kanina yung mga